Sa mga magulang, huwag hayaang pumasok sa paaralan ang inyong mga chikiting na walang laman ang tiyan. Tandaan na ang almusal ang pinakamahalagang meal of the day para sila'y laging ganado at laging I am ready ang kaisipan. Tinatayang nasa 2 milyon ang undernourished o kulang sa timbang ng mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 6 sa Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Education. Ang bilang po ng severely wasted, kinder to grade 6 ay mga 500,000 at ang bilang ng wasted ay mga 1.3 million. Yung wasted, yung medyo payat, yung severely wasted ang pinakapayat. Isa ang Bicol Region sa may pinakamaraming kaso ng undernourished. Sakop ng rehiyong ito ang bayan ng Malilipot sa Albay, kung saan isinagawa natin ang nakaraang Feed a Child Project. Gayon din sa mga kabundukang lugar kung saan naninirahan ang mga katutubo. Malaki ang epekto sa kaisipan ng mga bata ng pagiging undernourished. Mahina talaga yung pag-intindi dahil walang makain, magiging dahilan na tuluyan ang hindi papasok, magda-drop out. Ayon sa isang nutritionist, may wastong timbang ang isang bata na naaayon sa edad at kasarian. Sa school po, ang ginagamit po nila yung body mass index for age. Dito po titingnan kung sila ba ay ano yung nutritional status. Masama rin sa kalusugan ang palagi ang pag-uulam ng asin at toyo, tulad na ginagawa ng magkakapatid na ating beneficiaries sa Feed a Child Project ngayong taon sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Pwede po kasi silang magkasakit sa kidney kapag masyado pong mataas yung kanilang intake ng mga maaalat. May mahalagang paalala rin sa mga magulang. Dahil po ang nutrisyon naman ay hindi naman yung binibili. Hindi po siya kailangan maging mahal. Tandaan po natin na ang paghahanda ng pagkain ay mas magandang inihahain ng may pagmamahal.